Sa punto pong ito ay makakapanayam natin ang life and business coach, Olan Ignacio. Magandang umaga, Mr. Ignacio. Yeah, good morning. Magandang umaga naman po sa inyo. Yes, sir. Kapapasok lang po ng 2014. Bagong taon, bagong pag-asa. Ano po ang inyong outlook para sa taong ito? Bagamat tinamaan tayo ng iba't ibang kalamidad pagdating sa negosyo, pagdating sa giyera, o maraming challenges. Naniniwala ako ng Pilipino, ang Pilipinas ay patuloy na babangon. Naalala ko noong 1996, tinamaan ng Asian crisis, pero tandaan ho natin, ang Pilipinas ang tanging bansa na patuloy na lumaban sa gitna ho ng kahirapan. Sir, ang 2014 po ba ay magandang taon para magnegosyo? Yeah, definitely. Despite ng Yolanda scenario, nandito yung Napoles, the pork barrel, mas lalo hong nag-iigting. Always remember, there is a Chinese proverbs. Pag yung crisis, the word crisis nag-appear, meron hong dalawang meaning yon. One is danger and the other one is opportunity. Yes. Yung makalamidad na nangyari sa atin, ito ay malaking bagay para namulat ang ating bayan kung ano yung ating kahinaan at kung anong ating kalakasan. And I guess what separates business leaders po ay ang pag-transform ng mga challenges na ito into opportunities, sir, hindi ba? Yeah, definitely. That's why Robert Schuller said, one man's problem is another one man's opportunity. Yes, sir, nabanggit niyo na magandang taon ito sa... Anong mga negosyo po kaya ang patok para sa taong ito? Yeah, definitely ang pagkain hindi natin maiwasan. Patuloy na para tong mushroom na tutubo. Nandun ang technology, lahat, karamihan, halos even real estate business is doing good right now. At merong mga iba't ibang klase, even the franchising, halos lahat ng negosyo magandang itayo sa Pilipinas. Tandaan ho natin, our country is not a saving country, but our country is a spending country. Gustong-gusto ng Pilipino na gumastos. Kaya bilang businessman, magandang magtayo ho sa Pilipinas. So, pagkain, sir? Bukod sa pagkain, services, pati tandaan ho natin, yung wellness and beauty ho, iba ho yung trending ngayon. Kasi sir, napansin natin maraming mga nag-uuwian mula sa ibang bansa dahil sa mga calamities at mga problema po na na-experience doon. Would you recommend them po na pumasok sa business agad-agad? Yeah, ito yung pinakamaganda sa lahat eh. Una, sa pagtatayo ng negosyo, karamihan, majority ng mga tao, they don't want to put business in the midst of crisis. Pero tatandaan ho natin, etong prinsipyo kung bakit ang ibang negosyo nagtatagumpay. Habang ang ibang tao ay nagpapahinga, sila ay patuloy na nagtatrabaho. O yung prinsipyo na tinatawag, they work now and then pay later. Sir, pag-usapan natin in detail itong business opportunities. Nabanggit niyo po na magandang taon po ito para sa business. Magkano naman po yung panimulang capital na kailangan? Yeah, meron tayong tinatawag na if we want to have a good, tinatawag natin profitability, to have a good profit, definitely kailangan natin mababa sa 1 milyon. Pero meron namang tinatawag na maliit na pagnenegosyo. Yung iba kayang magnegosyo sa halagang 20 mil eh. Depende ho sa negosyong papasukan natin. At depende kung anong klaseng income ang gusto ho natin. And ano po ang inyong payo? Paano po ito mapalalago? Yeah, number one ho, at tatandaan ho natin, merong isang author na nagsabi, there's no such thing as a money problem, only idea problem. Naniniwala ako kung minsan hindi natin kailangan ng malaking kapital para humawak ng isang malaking negosyo. What we need is what? Kailangan ho yung mindset ho eh. Kailangan yung tinatawag natin, yung knowledge ho natin, kailangan we need research, we need some consultant, coach o mentor to guide us. Yun ang unang-una sa lahat. Always remember this, ang pagninegosyo po ay isang panawagan. That's why I believe what Matsushita Konosuke said that business is a divine calling. But we need to understand sa bawat isang daang na nagtatayo after 5 years, ang natitira na lamang po rito ay 10%. At bumilang ka ng another 5 years, ang matitira na lamang po dito ay 1%. Let us not forget that business, God understand mercy, but business does not. Kaya kailangan natin dito, hindi lamang po good attitude, but we need skills. At makukuha natin dito yung tinatawag nating mga adult training. Sir Olan, magandang umaga. Audrey Goroseta po. Sir, matanong ko lang tungkol dyan sa may sinasabi mo, yung mga may planong magnegosyo ngayong
2014, sakaling first time sila na papasok sa isang negosyo, may mga karamihan ay nag-aagam-agam dahil unang pagkakataon pa lang napapasok sa isang negosyo. Ano yung dapat mag-motivate sa isang taong gustong pasukin ng isang negosyo, pero sa kabila nito ay may agam-agam dahil nga sa medyo mababang takbo ng market, kung sakasakali? Yeah, okay. Number one, majority ng businessman, eting laging tinitingnan, I want to put my business in order for me to have a money to sustain my needs. Now, pag ang motivation natin ho is pera, definitely, isa tayo sa madaling mawawala sa larangan ng pagninegosyo. I always believe that when we put up business is what? It's not the money per se, kundi yung tinatawag natin, ano ba yung mission mo? Like what, katulad doon ng sinabi ni Walt Elias Disney, we put up Disneyland not to make money, but to make people happy. Naniniwala ako sa pagninegosyo, napakalaga ng misyon. Napakalaga kung anong gagawin natin. At kailangan, katulad dito, katulad ng mga OFW, tatandaan ho natin, ang mga OFW, tanungin mo karamihan sa kanila, magtatrabaho lamang sila ng 1 taon, 2 taon, mag-iipon, pagkatapos babalik sa Pilipinas, tapos magninegosyo. Etong tanong ko, number one, gaano kalaking pera yung may uwi mo sa Pilipinas? 1 taon pa lamang, nagbabayad ka na ng mga ginastos mo para sa ibang bansa. Pangalawa, pagdating mo sa Pilipinas, anong training meron ka? Ang training mo, pambahay, mag-alaga ng bata, tapos papasok ka ng ibang negosyo. Tandaan ho natin, maraming eksperyensado na minsan, they have the good network, they have the money, they have the experience, still they failed. Paano pa ang isang OFW na na-train sa ibang larangan? Number 2, tandaan ho natin, majority ng Pilipino is what? Ito yung kultura na tinuturo sa atin nung sinaunang panahon pa, anak, mag-aral kang mabuti para pag-graduate mo, meron kang magandang kinabukasan. Tandaan ho natin, iba ho ang mga Chinoy natin, ang mga Chinoy natin kababayan. Tandaan, we need to learn from them. Ang laging sinasabi ng kanilang mga magulang, anak, mag-aral kang mabuti para pag-graduate mo, alagaan mo yung negosyo natin. Always remember, yung training pa lamang, bata pa lamang sila, napakaganda na. Case sample, kadalasan pag bakasyon, sinasabi natin ng ating mga magulang, anak, pumunta ka muna kay Lola. Pero itong mga Chinoy nating kaibigan, anong sinasabi? Anak, magbantay ka muna sa tindahan. At tandaan ho natin, napaka-importante nito. And then there are 2 types of business right now in the era of 21st century. One is the traditional business and the other one is non-traditional business. Marami tayong matututunan. I suggest, if you don't have any idea, by the way, first, change your mindset because our mind, we are designed to become a good employee rather than a good employer. This is my tip. Yung ibang tao hanggang ngayon hindi naniniwala rito because they don't have a deep background about this system. 1, merong tinatawag na negosyo, like what I said a while ago, merong tinatawag na traditional business and non-traditional business. Yung non-traditional business po, ito po yung tinatawag na nasa larangan sila ng multi-level marketing. So, networking business. Why? Anong kagandahan nito? Ito yung sinasabi ni Robert Kiyosaki. Ang sabi ni Robert Kiyosaki, ang network marketing business, ang kagandahan, hindi mo kailangan gumastos ng malaking bagay. Because in this business, you have a business, you have a coach, you have the office, pero ibang nagbabayad. It works like a franchise. Kaya ang tinatawag, one of the aliases of multi-level marketing is what? Virtual franchise. Tandaan ho natin, malaki ho ang matutulong nito kung gusto natin. Gawin ho natin itong stepping stone. Let's see the beauty of this business. Okay. Sir Olan, mukhang napag-usapan talaga ng sobrang pagnenegosyo. And aside for being a business coach, isa din po kayong life coach. Yep. So ano po ang inyong, ano po to? What is being a life coach all about? At saka ano po ang inyong mensahe o ang inyong inspirational message sa ating mga kababayan? Anong buhay ang kailangan, paano ang kailangan nilang, ano ang mga dapat nilang ayusin sa buhay nila ngayong pagpasok ng 2014? Dapat nating ayusin. Number 1, isulat natin ano ba yung gusto nating mangyari. Kasi bata pa lamang po ako, mahilig na ho akong mangarap. Ang pangarap po ay libre. Tatandaan ho natin yan. Kung di po ninyo alam, mga viewers, mga kababayan ko, Juan de la Cruz, ako po ay galing sa lipi ng mahihirap. In fact, ang lolo ko po ay isang basurero. Ang magulang ko po, pareho po, ang nanay
Ako po ay parehong Metro 8. Ako po ay dating pedicab boy, naghuhugas ng taxi, janitor, messenger. Hindi po ako gagraduate sa FEU ng Bachelor of Science in Architecture, kundi po ako naging scholars. At hindi po ako nagtatrabaho bilang janitor nga at messenger during the time. Now, kailangan ho ng determinasyon, kailangan ho ng tulong ng ibang tao, at kailangan ho, higit sa lahat, tulong ng Diyos sa taas. Naniniwala ako para magbago ang buhay natin, we need the 3 E's. First, we need to change our environment. We need that. Kasi, halimbawa, tatandaan natin, naalala ko ang sabi ni President of United States, si Ronald Reagan po, if you want to become a great man, you must be surrounded by great men. Kung gusto mo maging negosyanteng mahusay, kailangan makipag-usap ka sa mga negosyante. Kailangan nun yan. And then 2, kailangan nun natin ng education. Derek Bock, the past president of Harvard Society, he said, if you think education is expensive, try ignorance. Kailangan nun natin na mag-aral. Kung wala ho tayong pambili ng libro, marami yung bookstore ngayon na hinahayaan nilang magbasa ang kanilang mga customers o non-customers dun sa mga librong yon. At halimbawa, umatino kayo ng mga training. Katulad ko, nagbibigay ako ng iba't iba, kung minsan libreng training, pati. And then 3, kailangan po ng tinatawag nating evaluation. Evaluate natin, ano yung buhay natin, kung ano ang mga nangyari. Yun ho yung mga kailangan ho natin sa pagbabago this coming 2014. Okay. So, hindi naman po kailangan ng formal education kung hindi proper attitude and proper motivation to succeed in business. Yes. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa amin ngayong araw, Mr. Olan Ignacio, Life and Business Coach.